Hey guys, what's up? My name is Sean Winity. Tara, nagbabalik tayo dito sa video ni Kayo featuring Nino Barzaga. Yan. Pakinggan natin ulit yung mga sinasabi dito ni Nino Barzaga at pag-usapan. I not believe, Mr. President. Maniniwala ba yung walang arms yan? Magkakaroon yan. Sabi nga na Tony Libayang, kailangan ng arms. Hindi tanga si BBM. I believe, lahat ng mga official dyan, parang ginawa na po ninyo. Wala na, limited na si Kaya o limited na ako. Wala tayong magagawa dyan. Di ba? Tinasan nyo ang sahod. Sa bagay. Nakalimutan ko, bayad nga pala ako. Limited, okay lang, Lods. Bayad ka naman daw sa sahod reveal. Nakalimutan ko, bayad nga pala ako. Hayop yan. Para walang makapag-atim ng kudita. Di ba? Binusog nyo ang militar. Here, I beg to disagree. Bakit? Guys, for the longest time, no, napakababa po ng sahod ng mga military, ng mga polis. And even during sa time ni PRRD, tinasan niya ang sahod ng mga nasa gobyerno, ng mga teacher. It's not just this men and women in uniform. So parang pinalalabas dito ni Nino Barzaga, binayaran ni PRRD ang loyalty ng mga tao. Hindi rin. Inalagaan ni PRRD ang lahat ng nasa gobyerno, including yung mga nasa military. Pati yung mga pension nila. Yun nga lang, pagdating ng panahon ni PBBM, nag-iba ang ihip ng hangin pagdating sa pension. Patingin niya, hindi rin kayang gawin ni Pangulong Marcos yan? Magto 2 years nang nakaupo si PBBM. So far, ano ang naibigay niya sa mga nasa military? Tumaas ba ulit yung sahod dahil sa inutos ni PBBM? Wala naman tayo naririnig. Meron ba kayo naririnig? Ako wala. Kung meron kayo narinig, merong naging kautusan, merong mga batas na inaipasa para taasan ulit ang sahod ng AFP, PNP, no? Paki-share sa akin. So far, wala akong naririnig. The only thing na naging matunog is magkaroon ng reform ang pension ng mga nasa military. Yung ginawa ninyo sa anin ng mga militar, hindi rin kayang gawin ni Pangulong Marcos. I think magagawa. Tayo higitan niya. See? I think. Kailan ba nagkaroon ng tingnan natin here, ha? Ayon dito sa news, no? Diyok na military pension reform to be passed before end of 2023. We're talking about July 25th, 2023. Anong nangyari dito? Have we heard anything about this? Sabi nga rito, former President Rodrigo Duterte signed a law in 2018 mandating pay increase for the military and the police. A year later, the Duterte administration sought the assistance of Congress to pass legislation aimed to reforming the pension of the same personnel. 2 years after umupo ni PRRD, pinataasan niya ang sahod ng mga military. Diba? Sa tingin nyo, magagawa rin yan ni PBBM para sa military after 2 years? Ayan. Hindi stupido. Matagal na wala. How do you know maging limited doon sa mura, doon sa mga censored na sinabi niya? Yeah, limited na ako dyan. Balato Sir Kayo, nga nakalimutan ko. Ang mga ako, election 2022. Okay lang yan, bayad naman ako guys eh. Hindi ako pro Marcos. Hindi ako maka-Marcos. Pero dahil nakapesto na, at dapat irespeto, boto ng taong bayan, nagsalitang pasya ng mamamayan. At yan naman ay obligasyon ko. At sinabi mo naman, dating Pangulong Duterte, tutulungan, suportahan. Anong nangyari sa'yo? Exactly! Kahit Yes, I agree with that. Here we are going to agree with Nino Barzaga. Totoo na sinabi yan ni PRRD. Suportahan at
tulungan ang administrasyon ni PBBM. But despite of what he said, what he asked the people, ano ang naging return ng Marcos administration sa Duterte? Yung pag-atake ng Congress, no, specifically ng HOR kay VP Sara. Nakita niyo ba yung sinabi doon ni tungkol doon sa, imagine niyo review tayo ng bahagya. Yes, sinabi ni PRRD na suportahan at tulungan ang administrasyon ng Marcos. In return, anong ginawa ni PBBM? Nag-umpisa ito sa confidential fund na inapprove niya na ibigay kay VP Sara na 125 million. Sino ang diniin lahat doon? Di ba si VP Sara lang? Sino ba nag-approve? Sino ba ang nagpasa sa DBM? Hindi ba OP, Office of the President? Pinasa lang ni VP Sara. Inaprubahan ninyo. Pinasa sa DBM para mag-release ng pondo. Anong ginawa ni PBBM doon? Nagsalita ba siya? Hindi. Sino nagsalita? ES Bersamin, DBM. Pero hindi siya nagsalita. Yung tungkol sa confidential fund, na-request niya for 2024. Anong naging eventually sagot ni PBBM dyan? Hindi daw kasi pinaglaban ni VP Sara yung confidential fund na yan. Nilet go ni VP Sara ang confidential fund na nire-request niya para na lang sa katahimikan ng buong bansa. Tapos ang sasabihin ni PBBM, hindi niya pinaglaban yan. Samantalang nung panahon ng eleksyon, kaliwat kanan ang nanliligaw kay VP Sara na iwanan si PBBM. Pero nung sabi ni VP Sara, BBM is my president. Between kay BBM at saka kay VP Sara, sino sa kanila ang nanindigan? Mula noon hanggang ngayon. Hindi ba si VP Sara? Balik tayo. So, sino ngayon ang nang-iwan sa ere? Ang mga Duterte o ang Marcos? Siya alam niya. Siya na yung nakaupo eh. Nung eleksyon, okay lang eh. Nagpapahiran sila ng putik. O ngayon, siya pa pala nagsabi. Si Tatay Diggs pa pala nagsabi, suportahan yung administrasyon. Yes, right after. Pero kayo, alam nyo ba to? Ito story to. Totoo to. May nagkwento sa amin na galing sa headquarters daw. No? Noong panahon ng campaign period, kaliwat kanan ng death threat daw kay BBM. Hindi na ako nagugulat kasi kami nga eh. Kaliwat kanan din yung mga death threat sa amin eh. Diba? Mas malala yan. Kila Coco Locoy, kila Ma'am Joey. How much more kay BBM? Nag-request na tulungan si PBBM na bigyan ng security. Tahimik na tumulong si PRRD. Ito yung kwento sa loob ng HQ. Nadagdagan ng security si PBBM. Dahil hindi na nga alam kung sino nga pwedeng maging, gumawa ng kung ano man na makakasama para kay PBBM. Alam niyo ba lahat yan? Well, I'm not even sure kung totoo nga yan o kwentong kutsero. Pero maraming nakakaalam tungkol sa kwento na yan. Hindi man niya in-endorse. No? Pero at some point,
may ginawa si PRRD para tulungan si PBBM. Sabi yan. Kwento nung panahon ng eleksyon. Ano nga nangyari? Ano po nangyari? Ayokong banggitin ang sinasabi ni Alvin J. Hernandez Estrada. Kuwang-kuwa ni Cap Sentimiento natin. Oo nga eh. Iisa eh. Di ba? Iisa sinasabi niya eh. Ayokong banggitin ang sinasabi niya salitang comment niya dyan. Ayoko pong banggitin. Malaki po ang respeto ko sa mga nagkakaedad na. Malaki po. Kung ginawa mo niyo po sana dating Pangulong Duterte, during 2022 election, pinangalanan mo na gano'n si Pangulong Marcos. Yon! Okay. Throwback tayo, guys. Throwback tayo. Remember this? Actually, nag-react na ako dito. Pero sige. Pag-usapan natin. Play natin Dropped to. another controversial allegation. This time it's against a contender in the 2022 elections. President Rodrigo Duterte claims a presidential aspirant is taking cocaine. The president did not directly identify the aspirant but hints that he comes from a rich family. There's even a presidential candidate na nag-cocaine. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What contribution has he made? What contribution has he made? Tandaan nyo, nag-iisang babae lang nung panahon ng election, si dating Vice President Leni Robredo. He. So, automatic excluded na dyan. Si Mama Leni, di ba? Sa Pilipinas. And he is a very weak leader, ang karakter niya. Hindi ba? Take note of this, ha. Sinabi ni PRRD na si Bongbong Marcos daw ay isang weak leader. And dito, sinabi rin niya that he is a weak leader. Pakinggan natin ulit. Except for the name. Except for the name. Pero ang tatay, pero siya. Dito pa lang, kung pinapakinggan mo siyang mabuti, alam mo, no, or may hint ka na he was referring to PBBM. Anong ginawa niya? He may make twin hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Attorney Vic Rodriguez, the lawyer of Bongbong Marcos, told a radio interview that their camp does not feel they're being alluded to. Vice President Leni Robredo and Manila Mayor Isko Moreno also denied taking illegal drugs. Both of them, along with fellow aspirant Senators Bongo and Manny Pacquiao, favor undergoing drug tests. When do you want? Publicly. Yeah, why not? Kasi if a president will fight against drugs, no, as a matter of policy, then dapat talaga na kami rin. No? Ako, I don't mind. Another presidential hopeful, Caliodi de Guzman, dares President Duterte to have the cocaine-using aspirant arrested. He also says the president must know the aspirant supplier. Robredo also urges the government to file charges if there's evidence. Kung merong ebidensya, kailangan ilabas. Hindi dapat ito dinadaan sa ganitong paraan. Yung sa akin, I am sure yung presidente merong access sa maraming information na lahat tayo walang access. So, siya yung Galing na yan kay VP Sara. Ay, VP Sara, sorry. Kay Mama Leni. Lang niya. Galing na kay Mama Leni yan. Sabi niya, yung presidente maraming access na hindi lahat may access. Diba?
makakasagot kung Siyempre, at that time, interesado siyang malaman. So, pa-eliminate na kung sino man yan. Di mas lalo pa kung si PBBM pa, di ba? ano yung mga prueba tungkol dito. It's unclear for now whether the government is investigating the presidential aspirant and his group, but Malacanang assures it's being fair. Pagdating kasi sa droga, medyo very technical, no, ang nasa batas. At kailangan sundin natin lahat ng mga proseso at procedures pagdating po sa in any investigation and even in enforcement, even in arrest and seizure, lahat po yan. Kailangan sundin natin para hindi rin po tayo ma-technical pagdating ng pagsampa ng kaso. Malacanang says it's the president's discretion to end the guessing game and name the cocaine user. Trisha Terada, CNN Wait Philippines. nga, hanapin ko. Sinabi niya yun eh. Hindi ito yun. Presidential candidate Ito guys, no? In-identify niya yung saan yung lugar. So, trinace ko siya. na nag-cocaine. Yung mga mayaman sa Davao, ari ng lahat. Dito ako medyo na-confuse. Listen. Banana ang distribution. Yun, nagsuside yung anak. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka. So, I followed. Mayayaman, Davao, Banana Plantation. Okay? Yan tatlo. Siyempre, 2 years ago, campaign season, sino man taga Davao na presidential aspirant? Wala naman. Diba? So ako personally, I totally ignore what he said here. Okay? I totally ignore what he said. However, nag-trace ako. Si Antonio Floriendo Sr., okay, ang business po ng kanilang pamilya ay banana plantation in Davao del Norte. Earning him the title of Banana King during the dictatorship of Ferdinand Marcos. Okay? Siya ay isa sa mga tinatawag na Marcos Crony. Kanino siya related at present na nakadikit kay PBBM? You'll be very surprised. Apo lang naman niya si Anton Lagdameo. Si Anton Lagdameo, as we all know right now, siya ang presidential special assistant to Bongbong Marcos. Diba? Lagdameo was born in January 22, 1968 in Tagum, Davao del Norte to Anton Lagdameo and Linda Floriendo. Si Linda Floriendo ay anak ni Antonio Floriendo Sr. Ayon nga rito, he is the grandson of Banana King. Diba? Hindi totoo yan. I've waited 2 years ago. Sinabi yan. Pero walang nag-file ng kaso kay PBBM. Ay, kay PRRD. Even after niyang bumaba. I'm talking about 2 years ago. Hindi niya sinabi o hindi lang pinakinggan o hindi siya pinaniwalaan. So, hindi lang ngayon sinabi na merong nagda-drugs. If you're following closely to PRRD, you would have known that. Ako alam ko, pero hindi ako nakinig. Kaya kung meron na naman lumalabas ngayon, hindi ako affected. Balik tayo. Di malaking bagay sana ang impormasyon na yan. Yun! Tama! Di ba? Malaking
Ngayon sabihin niyo sa akin na hindi ba talaga sinabi ni PRRD yung tungkol kay PBBM? Tandaan niyo, magdadalawang taon pa lang si PBBM na presidente. This was 2 years ago. So obviously, sinabi ni PRRD yung tungkol dyan. Pero pare-pareho tayong hindi nakinig. Bakit sana? Ang problema, dahil nakante ang anak mo na si Congressman Pulong Duterte at No comment ako dyan. Hindi ko alam yan. Paliwanag Hindi sa ko alam kanila. yung issue yan. dala ang pork barrel ng 51 billion. Ano ba ang Davao? Yan lang ang pinagpala. Bakit? Davao lang ba ang binigyan ng pondo? Noong panahon ng administrasyon ni PRRD? Tanong lang. Davao lang ba ang binigyan ng pondo? Yan lang ang Oo naman. pinagpala. Marami na ako napuntahan na probinsyang liblib, nasalat sa buhay, na talagang nangangailangan ng tulong. Hindi mabigyan ng national government. Kasalanan ba ng national government or it's just that, come to think of it, review tayo guys. Sino ba ang nag-a-approve ng budget? National government o ang Congress? Diba? Diba mismo ang executive branch at saka ang mga judiciary? Sila ang nagfa-file ng mga proposal nila. So, bahala na ang Congress sa pag-a-approve ng pondo. Bakit may sinisisi yun sa administrasyon? Kung hindi nabibigyan yung ibang mga probinsya, kasalanan ba yun ng administrasyon? O kasalanan ng Congress na hindi nila binibigyan ng maayos na pondo? Yung mga humihingi ng pondo. Tanong lang ha. Kasi for you to, get into here, dapat naintindihan mo rin how government works. Diba? Hindi mabigyan. Bukod tangi, Davao, may 51 billion. Sige nga. Sino ang nagbibigay ng pondo sa ating lahat? Sa 3 branch ng government. Sino? Administration? O ang Congress? Executive ba o ang Congress? Very recent lang, di ba? Ginawa yung GAA. Nakita naman natin. Napanood naman natin. We were all there. We witnessed that. Congress. Ang nagsasabi ng yes or no sa mga hinihinging budget. Putang ina. Saan napunta? Paulitin ko yung sinabi ko nung nakaraan. Bakit nalubog sa baha ang Davao? Bakit daw nalubog sa baha ang Davao? Was he talking about this? Panarin natin. Matinding pag-ulan at hangin na sinabayan pa ng makailang beses na pagkulog at pagkidlat. Ito ang mga eksena sa Davao City nitong Miyerkules ng gabi, November 8. Dahil sa lakas ng ulan na umabot hanggang madaling araw, mabilis na tumaas ang tubig na nagpabaha sa mga kalsada at maraming kabahayan sa lungsod. Sa Barangay Balyok, Talomo, nakunan pa ng video ang tila nangangalit na rumaragas ang tubig baha sa isang residential area. Sa post ng isang netizen sa Barangay Bago Galera, makikita ang pagtangay ng baha sa ilang mga sasakyan. Ang ilang residente sa Bago Aplaya nagpasaklolo na dahil hirap na silang makalabas ng kanilang mga bahay bunsod ng hindi inaasahang pagtaas ng tubig na umabot hanggang lagpas tao. Dahil sa matinding pag-ulan, umabot sa code orange ang Lipadas River na mas lalong nagpabaha sa mga lugar malapit sa ilog. Kabilang sa mga apektadong barangay ay ang Barangay Bago Galera, Bago Aplaya, Talomo Proper, Matina Aplaya, Maa, Balyok at Barangay Santo Niño. Doon nakita yung mga pipila ka mga areas kung asa ato ang gideploy ang ato ang mga responders, barangay responders, volunteer responders, and as well as our urban search and rescue. Kinabukasan, tumambad sa mga apektadong residente ang makapal na putik at nagkalat na mga sanga at basura.
Pero may ilang lugar din na hanggang kinabukasan ay baha pa rin. Tumambad din ang mga nagkarambolang mga sasakyan na natangay ng tubig. Dahil sa pinsala ng baha, sinuspinde ang klase ngayong araw sa mga apektadong barangay. Most of the areas or barangays na naapektuhan, Sir Yahoo, no, ni subside ng tubig. Actually, ongoing na po nga itong assessment sa itong Ardana team sa mga naapektuhan na barangay karong adlaw lamang, and continuous ang pag-coordinate ni and hopefully karong hapon no, makapagawas mi og official na data sa panghitabo kagabi. Ayon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, ilalabas nila ngayong araw ang opisyal na datos ng mga napinsala at kung mayroong casualty sa mga nangyaring pagbaha. Pero hanggang ngayon, wala pa namang naiulat na nasaktan o nasawi. Patuloy ding pinag-iingat ang mga residente, lalo't inaasahan pa rin ang light to moderate na mga pag-ulan sa lungsod dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Lucille Ren, UNTV News and Rescue. Okay. I was recently in Davao. Doon sa mga nabanggit na lugar na yun. Doon ako nakabili ng property. Sa Davao, one thing na napansin ko. Ang lugar na yan, taas, baba, taas, baba. Okay? Now, I was very fortunate enough na meron akong nakausap, no, na isang taga roon, dyan, sa nasalanta na yan, no, yung affected. Thankful lang ako na hindi kami affected. Okay? Sabi niya, okay, sabi ni Ma'am Susan sa akin, meron daw, I don't know if creek ba yun, yan. Meron daw creek doon na transfer. No? In short, nag-create ng man-made creek in replacement doon sa original na creek. Itong creek daw na to, umapaw. Ang tanong ko, sinong gumawa ng man-made creek? It is within the subdivision. Kaya sinabi ko sa kanya, Ma'am, kindly coordinate with your HOA, pwede po kayong mag-file ng kaso para makakuha po kayo ng mga damages. No? Mabayaran ang mga homeowners, lahat ng affected ng baha na yan caused by that, yung pag-overflow ng creek. Ngayon, sino yung gumawa ng creek? Sabi, yung developer. Kasalanan ba ng LGU ng Davao? Yung nangyaring yan? Hindi. Ang tanong, alam ba yan ng DNR na yan yung ginawa dyan? May permit ba sa DNR na ginawa nila yan? Which by the way, by law, pinagbabawal po yan. Yung maggawa ka ng man-made creek. Dahil gusto mong kunin yung original na creek na nandyan, made by nature. Diba? Ito ba yung sinasabi ni Nino Barzaga na pinapalabas niya o tinatanong niya kung saan napunta yung pondo dahil binaha? I'm sure hindi niya alam. Maswerte lang ako kasi nung nagbakasyon ako, nagtanong-tanong ako sa nangyari dyan. Diba? Ngayon, kung may issue kayo sa budget, no, na mismo si Saldico, walang mailabas na ebidensya na dinispal ko ni Pulong. Ako, hindi ko siya hindi ko pinagtatanggol si Pulong. Pero if you have any hard evidence against Pulong, na dinispal ko niya yung pondo under his legislative district, under his districts, feel free to file. Andiyan ang ombudsman. Andiyan ang Sandigan Bayan. File kayo.
Pero kung mismong si Saldico na walang alam o walang pinangahawakan against kay Pulong, then sino tayo para mag-speculate? Diba? Parang yung ano lang yan eh. Yung 125 million eh. Na confidential fund eh. Si Brosas wala ring maipakita na dinispal ko ni VP Sara. Yung 125 million. Balik tayo rito. Bakit? Na ano lang unos yan? Alamin mo, kayo. Ayoko, tapos marami na naman dadayo dito mga bobong fanatic. Nakakainis pala pag marami kang bobo sa live chat. Nasaan napunta? Masama bang ipa-explain yun? Masama bang ipaliwanag na isa-isa? Ngayon, dahil nakante ang anak. Actually, may naisagot na dyan si Ma'am Joey. Sa pagkakaalam ko, pumunta ka sa DPWH website. Doon mo makikita kung saan napunta yung pondo na yan. Kasi DPWH projects yan. Nyo, bigla kayong gaganyan-ganyan. Boss, Out ako dyan sa ano, hindi ko alam yung issue na yan. walang dating ang mga binitawan mong salita. Ang pipick up lang yan, yung mga tanga na kapwa ko, Sulit Duterte na vlogger na ang mga tanga at bobo. Alam mo, dito sa pagkakasabi ko, yung mga sagot ko kay Nino Barzaga, I hate to say this, pero tama nga naman yung sinabi mo. Bobo tangang gaya mo. Diba? Ay no, sabi ni ano, huwag na 51 billion kayo, daming bobo papasok. Oh, ayoko na yan. Kaya mo yan, kayo. Si Melo Badingan, natangkay mo. Ayoko. Yun ang pipick up sa mga sinabi mo na gumagamit si BBM. At yan ang mga ipapaniwala nila sa mga tangan ko, mga follower nila. Ito naman ang tanong dyan, mga kaibigan eh. Kung totoo ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte, bakit hindi niya inilabas? Yun. Siguro naman guys, napakita ko na sa inyo yung video. No? Alam nyo, ito lang yan ano. Doon sa mga matagal nang nanonood kay PRRD, even nung panahon ng kampanya niya, di ba nga, kaliwat kanan yung pambabati ko sa kanya, nobody believed na siya ay mananalo because bastos nga rin yung bunganga, palamura, sexist, blah, 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 blah. And yet, nanalo siya. Nasa sa inyo na how you're going to take what he's saying. But definitely, whenever he opens his mouth, it's always open to different interpretation, including this. Diba? Yung sa akin lang, kung naman yung pinakita ko sa inyo, is only to debunk yung mga sinasabi ni Nino Barzaga. Now he's blaming the ex-president. Now may mga napakita ko sa inyo, saba ako sa mga bobo, tanga, na follower or supporter ni PRRD. I doubt it. Diba? Anyway guys, I'm going to leave it to you kung anong ano nyo. But sa akin, pinakita ko lang sa inyo kung ano ang publicly available na information. Na even before sana niya, binuka yung bibig niya, diba? Tingnan muna niya. Ako, up until this very minute, nag-aantay ako. Kasi gaya nga ng pinakita ko na rin sa inyo sa mga previous video, even Senator Amy was asked about the claims of PRRD. Ano lang ba sagot ni Senator Amy Marcos? Nakakaloka. Ba? I would love to hear sana a resounding no or a resounding yes. Even PBBM. Sabi niya, I'm not going to dignify that. Napakadali namang sabihin. No?
na hindi totoo yan. Iwan ko na sa inyo yan, guys. Kayo nang bahala mag-interpret. Basta ako, pinakita ko sa inyo kung ano yung dapat yung makita. Sinabi ko sa inyo kung ano yung alam ko. This is not to defend the Dutertes, but at least you should know. Diba? Anyway guys, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo ang naiisip nyo. Kayo nang bahala magbigay ng sarili nyo mga interpretasyon. If you can debunk my claims, feel free. Make sure na pagdating kasi sa political discourse maraming ad hominem. Maging ano tayo, maging analytical tayo, maging marespeto tayo para hindi mamatay ang diskurso. Diba?